Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik sa ating channel. Maraming salamat po sa paghihintay. Meron ho tayo ngayon pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. But before that, kaibigan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Well, mga kaibigan, panibago pong low pressure area ang ating minomonitor po. And as of now, tumaas po or mataas ang tsansa na ito po yung maging isang ganap na tropical depression, no? Sa loob po ng 24 oras. Ito po sinasabi natin na panibagong LFEA ay meron pong layong 875 kilometers dito po sa may southwest po ng Luzon, no? Kung titignan nyo mga kaibigan, ito ay malapit na, no? Or papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman nakikita natin yung trap or extension niya ay nakakaapekto na sa ating bansa. As of now mga kaibigan, dahil nga po mataas ang tsansa nito na maging isang ganap po na tropical depression within the next 24 hours ay pinaghahanda po ang ating mga kababayan. So inaasahan natin na posible pong maging maulan etong ating nalalapit nga po na celebration ngayong December 25 or Pasko. Dinahin sa ating advanced forecast, no, ay posible itong magbago naman, pero syempre hindi natin inaalis yung mga posibilidad. So magagawin mo mga kaibigan, hindi lamang po low pressure area ang nakakaapekto sa ating bansa. Meron din tayong mga weather system, no, na nakakaapekto pa. Nandyan po ang shear line na nakakaapekto sa Southern Luzon po at Visayas. Northeast monsoon naman din na nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Luzon. So dito muna tayo sa ating forecast weather conditions bago po natin balikan itong low pressure area, no. Alamin natin mamaya kung ito yung magiging isang malakas ba na bagyo o mahina lamang. Sa area po ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Dinagat Island, asahan ho natin dyan mga kaibigan ang cloudy skies with scattered rains at isolated thunderstorm dahil po yan sa shear line o yung pagkasalubong po ng northeast monsoon at yung mainit na hangin po ng easterlies, no? Posibleng impact po nito pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area in case or sakali man po magkaroon tayo ng malawakan or malalakas sa pag-ulan sa hapon po at sa gabi. Samantalang sa area naman po ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, asahan din natin dyan ng maulap na kalangitan. Ngayon pa lamang po nating nararanasan na yan. Merong mahina hanggang sa posibleng malalakas sa pag-ulan naman dahil naman po yan sa trap or extension nga po ng low pressure area dyan po sa may southwest po ng Luzon. So pinag-iingat tayo sa posibleng banta ng pagbabaha, especially mababang lugar, no, low-lying areas at yung mga landslide prone area. Samantalang mga kaibigan, dito naman ho, no, sa area ng Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Aurora, Nueva Ecija, kasama na ho ang Bulacan, asahan din natin yan ng cloudy skies with isolated light rains and heavy rainfalls pagdating sa gabi dahil naman po yan sa north is monsoon or hanging amihan. So posibleng impact din pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi ng Luzon na aking hindi nabanggit, asahan din na maulap na kalangitan, may mga isolated light rains and heavy rainfall pagdating naman po sa gabi. Samantalang ilang bahagi naman din po ng Mindanao, ang kondisyon ng araw panahon ho dyan, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm dahil naman po sa trap ng extension po nitong low pressure area. Dahil nga po dito sa low pressure area nito mga kaibigan, kasama nito ang weather system natin, shear line at northeast monsoon, meron ho tayo ngayong heavy rainfall outlook, no? Dahil po yan sa weather system natin, shear line at low pressure area. Asahan ho natin heavy to intense rain na merong 100 to 200 millimeters ang asahan po na pag-ulan dito sa Quezon, Camarines Norte, Oriental Mindoro at Palawan. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 millimeters sa pag-uulan ang aasahan natin sa Laguna, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Northern Samar, Eastern Samar at ilang bahagi yan ng Eastern Samar mga binanggit ko ho. Asahan naman natin pagdating ng kinabukasan mga kaibigan, no? December 22, heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm o dami ng pag-ulan ang asahan natin sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa Quezon, Albay, Sorsogon, Masbate, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Northern Samar, Eastern Samar, yung mga lugar ho na yan. So balikan ho natin etong ating minomonitor na low pressure area.
And as of now, marami nagtatanong, eto po ba ay magiging isang malakas ba na bagyo? Upon checking, as of now mga kaibigan, ito ay may mataas na tsansa na maging isang tropical depression na may lakas ng hangin na 45 kilometers per hour. Hanggang doon lamang po ang ating monitor, pero kung tatanungin nyo po, kung titignan natin sa advanced forecast natin, maliit po yung tsansa na ito'y maging isang ganap na malakas na bagyo or tropical storm hanggang severe tropical storm, typhoon at super typhoon category, hindi po natin nakikitaan yan. Asahan pa rin natin kahit po medyo magiging masama ang panahon ngayong nalalapit na Pasko, wala tayong nakikitang banta ng malalakas po na bagyo. At inaasahan nga natin na posibleng hindi na ito mabuo, no? Kung sakasakali, yung tsansa po, mataas na tsansa na maging bagyo, posible namang magbago yan dahil nga po sa weather system natin. Kaya lang naman po siya nagkaroon ng tsansa o mataas na tsansa na maging isang ganap na tropical depression dahil po sa ibang weather system. Tulad na lamang ng shear line na siyang nagbibigay ng lakas ng hangin nga po dito sa low pressure area kasama na ang northeast monsoon mga kaibigan o yung hanging amihan. Kung titignan nyo mga kaibigan, posibleng magbago yan sa loob ng ilang mga oras lamang. Pero magkagayon man, hindi man natin ito nakikitaan na magiging isang malakas na bagyo mga kaibigan, no? Dahil nga po kung titignan po ninyo, etong dating low pressure area o yung nakaraang bagyong Kerubin mga kaibigan, nalusaw din agad, no? Naging isang tropical depression lamang na may lakas ng 45 kilometers per hour, hindi na umabot bilang isang tropical storm. Nalusaw, naging LPA mga kaibigan at ngayon ay wala na. Panibagong LPA ang ating minomonitor, hindi nakikitaan ng tsansa na magiging malakas sa bagyo. So magpasalamat pa rin tayo mga kaibigan dahil kahit merong low pressure area, pag-uulan man natin nararanasan, asahan pa rin natin na magandang panahon, no? Sa lalapit nga po na December 25 or sa araw po ng Pasko mga kaibigan. At kung titignan nyo mga kaibigan, mas maganda nakahanda pa rin tayo dahil kahit wala po tayong minomonitor na bagyo sa loob ng ating bansa, patuloy pa rin po ang pag-uulan. So marami nagsasabi, no, yung mga hindi pa po na aware, sinasabi nila bakit daw ang lalakas ng pag-uulan sa mga lugar nila, no? Wala naman daw hong nakatalang bagyo. Dahil ho yan sa tinatawag natin na shear line, northeast monsoon, no? Kasama rin ang ilang mga localized thunders ng tuwing hapon sa gabi, madalas ho yan talaga nagpapaulan. At hindi po yan sa bagyo. Wala naman ho tayong bagyo. Bagkus meron tayong low pressure area, hindi pa naman ito biglang nabubuo, no? Hindi pa ito nabubuo bilang isang mahinang bagyo or tropical depression. Mga kaibigan, pinapaalala ko, sa ganitong lasing pagkakataon, maging handa pa rin tayo, no? Maging aware tayo sa lagay ng ating panahon. At tignan natin lagi sa update kung ito nga ba, no, ay nasang category na, nasa ang lugar na, kung anong lugar yung mga tatamaan. Mag-imbak tayo ng sapat na pagkain natin, yung tatagal ng ilang araw, kung para in case magkaroon ng pag-uulan, no, ay nakahanda po tayo. Pangatlo, constant communication. Pang-apat mga kaibigan, no, i-safety natin ang ating mga kagamitan. At panghuli, manatili sa ating mga kabahayan kung mayroon tayong banta ng malalakas sa bagyo. So, ilang mga update natin for today. At update ko kayo muli sa mga susunod na kaganapan natin. And please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat.